Flashback. Ayan ang pick up! Sakay natin. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Nagit-git nyo kasi May side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? A lot of boring math later. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry. End of flashback. Hello mga Lodi, what's up? It's me, Franskal Vlog. Muling nagbabalik. For today's video mga Lodi, bibigay tayo ng reaksyon patungkol dito sa viral video na to ni Yana Motovlog. So, isa din tayong rider kaya hindi ko magawa na sabi nga ay manahimik o hindi magbigay ng komento about sa nangyaring to. So, panoorin natin mga Lodi ang video na to. So, ayan nga mga Lodi, mapapanood nyo isang pick up. So, ito, ayan, nakikita nyo yung pick up. So, may sinasabi siya sa Yana. So, ayan, walang ano, bigla siyang overtake. So, hindi lang malinaw kung talagang medyo malapit or medyo ano siya, sabi nga ikinigit ng truck, ng pickup truck. So, ayan, makikita natin na nag-sign siya ng kanyang kamay. So, which is, alam naman natin kung ano yung sign na yan. So, ayan, nag-stop sila sa unahan upang magpahinga or so, akala ko gusto lang nila magpahinga. So, which is mali yung akala ko. Kasi ayan na nga, nagpanta ko siya na hintayin yung pickup truck and then ayan na nga daw yung pickup truck. And sabi niya doon sa mga kasamahan niya, ayan na, sapakin natin. So which is mali naman talagang sabihin. So panoorin natin ng tuloy-tuloy yung video. So ayan na nga si Kuya, bumaba ng kanyang pickup truck. Sorry, ano? Siya ko, no? Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo So ayan yung katagang you tell me, bakit nga ba? So No, you tell me. talagang paulit-ulit kasi Huwag kang nasabi. mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Nagit-git nyo kasi May side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? So ang isa pang bagay na talaga ng mga tumatak sa isipan ng bawat isa is yung sinabi niyang may side mirror ka, ako wala. So ibig sabihin sa bagay na yan, kumbaga alam naman natin, di ba, na kailangan kapag motor talaga may side mirror. So siya, sinabi niya may side mirror ka, ako wala. So sa bagay na yun, mali na siya doon. Mabait si Kuya, minabuti na lang ni Kuya ang nakapick up na umalis at bumalik ko sa kanyang pick up. Tuloy na umalis si Kuya, pero si Yana is ano pa rin, andun pa rin siya nag-trigger, nagmumura. So yung kasama niya lalaki, which is talagang parang medyo naka-trigger din sa ano ko yan, na parang nakakaasar kasi alam mo yung tumatawa pa siya. Bababaan mo pa ako. Ayan, so hindi ko alam kung ano talagang mayroon sa kanila. Thousands of tears later. Parang may problema ka. Ginusto mo yan eh. Oh my God! So, I would like to take this opportunity to say sorry. To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So ito nga mga Lodi, ito yung apology ni Yana. So yung nag-public apology na siya. So ayun, panood natin na hindi siya na sorry kay Kuya Jimmy, sa driver ng pickup. So yeah. Hingi na rin siya ng sorry sa citizens of Zambales, sa riding community.
Sa tingin nyo guys, sa tingin nyo mga Lodi, sincere kaya yung paghingi niya ng apology? I-feel ko na po yung itong mararamdaman. Ayoko na pong maulit po yun. Okay, sorry po. Salamat po. So ito mga Lodi ang pinaka masakit na nangyari sa career ni Yana Motovlog. So ang malupit pa nito is parang siya yung nagpabagsak sa kanyang sarili kasi mismong sa kanyang account nanggaling yung video na yun. So siya, sa madaling salita, siya ang nag-upload ng video. So bakit niya in-upload? Yun ang katanungan. Siguro iniisip niya na, wow, babae ako. Yung mga netizen, yung mga makakapanood nitong video, is kumbaga sa akin papanig, yun ang nasa isipan niya. So which is mali naman kasi syempre sobrang nagpapasalamat na rin ako talaga at napansin ko rin talaga sa mga karamihan ng mga tao na rin ngayon, no? Kumbaga, ina-analyze nila yung mga bagay-bagay bago sila pumanig sa isang panig. Which is tama naman na pumanig sila kay Kuya yung sakay nung pick-up. So, talagang sobrang bait ni Kuya. Saludo tayo dun sa kanya kasi kumbaga yung patient niya is talagang sobrang haba ng PC niya. Kasi kung sa iba yun, kahit babae, papatulan talaga yun. Pero saludo po kami Kuya sa iyo sapagkat hindi nyo pinutulan. So, yun nga, ito parang yung magsisilbing downfall ni Yana Motovlog. So, ito makikita nyo, papakita ko dyan sa pa-flash natin sa screen. Sobrang dami na rin yung followers sa Facebook niya. So, ito, active dyan sa Facebook. Makikita nyo talaga yung ano niya. Kasi marami siyang followers. Sa YouTube naman, hindi siya masyadong gumaganap. Kunti lang mga videos niya. So, nag-research tayo about sa kanya. So, yun nga, tapos ang masakit nitong pangyayari na ganito, dahil dun sa ginawa niya, dahil sa complaint ng mga sabi natin ng mga maraming tao about sa kanya, yung province ng Zambales, inisyuhan siya ng persona non grata. So, ano ba itong persona non grata? Ito yung alam naman natin na mga Lodi, so doon sa mga hindi nakakaalam, no? Kapag na-isyuhan ng isang tao na ganito is, pinagbabawalan yung tao na yon na tumuntong o magpakita doon sa lugar na yon. So, pwede siyang pumunta doon. Kaso nga lang, ang malupit nito, yung magkakaroon ng penalties. So, syempre, which is penalties, siguradong yung mga rules na naka-agibat ng penalties na yun is nakakatakot. So, hindi na siya sigurado maglalakas loob na pumunta ron, syempre, di ba? Yun nga, tapos ang isa pang ano dito, yung comment ni Colonel Bonifacio Busita, ni Sir. So, saludo po kami sa inyo, Sir, sa RSAP. So, ito sinasabi na talagang, sabi niya, ipapatawag si Yana sa LTO. Bibigyan siya ng ng seminar about sa mga safety tips or dun sa napapaloob sa pagiging maayos na driver, no? So, bilang isang rider talaga, so, nakaka-relate tayo sa ganitong issue. So, ayan na nga, natapos ang lahat ng mga bagay na yun. So, si Yana is, minabuti niya na, siguro alam niya na rin naman siguro sa kanyang sarili na marami talagang taong nagalit sa kanya, sa mga netizens talaga, doon sa nakapanood ng video. And then, alam niya rin, sigurado sa sarili niya na mali rin naman yung ginawa niya. Minabuti ni Yana na humingi ng apology. So mga Lodi, ito na. Ito na yung last part ng ating video. So ano nga ba yung aral, yung napulot natin na mabuting aral sa pangyayaring ito, sa viral video na to patungkol kay Yana Motovlog. So para sa akin, share ko lang ang aral na napulot ko. Lahat tayo, kumbaga, kinakailangan nating baon ng mahabang pasensya pagdating sa kalye, lalo na kung motorcycle rider ka or four wheels man ang inyong dinadrive. So maganda yung mahaba ang pasensya na baon mo, so hindi ka matitrigger agad yung yung temper mo. So nasa ganun may iwasan din natin yung yung kagaya na itong mga road rage, kagaya ng mga nakaraan, di ba? Maraming road rage na naganap bago pa to viral kumbaga before pa tong viral video ni Yana. So
talagang ang pinaka-ano dyan, pinaka-the best, magbao ng mahabang pasensya at talagang umiwas. Kailangan natin umiwas sa mga gulo or whatever na kung anong masasamang pwedeng mangyari. Ang sabi nga no, sa aming mga rider, isa lang para sa akin kasi rider tayo din niya ng lagi din tayo halos sakali. So para sa akin no, kung may nakakagit-gitan naman ako or sabi nga may mga something na nangyayaring hindi maganda sa kalye, so isang taas lang ng kamay. Ibig sabihin pasensya ganyan. Isang taas lang ng kamay okay na. Wala nang problema 'yon. O isang tapik sa balikat pag nag-abot kayo sa traffic light na hingi ka ng sorry ng paumanhin. Ako sa totoo lang, hindi naman ako nagmamagaling or nagmamalinis, no? Para sa akin, pag ako nakagawa ng hindi maganda or sa tingin ko nailang or naging parang na-distract siya sa akin, yung mga nagdadrive, tinataasan ko na lang ng kamay na humingi ako ng sorry. Kung kinakailangan na sabihin natin na lapitan natin pagdating sa traffic light, ginagawa ko. Kumbaga, ini-spread natin yung kabutihan bilang isang motorcycle rider. Kasi nga, tingin sa mga motorcycle rider is kamote. Ayan na naman, motorcycle rider na naman ang involved. So, sasabihin kamote talaga ang mga motorcycle rider. So, hindi naman po lahat. So, marami pa rin po kaming mga matitino. So, sana talagang kinapulutan ng magandang aral itong pangyayaring itong mga doon. So, hanggang dito na lang itong video. At thank you for watching. Bye-bye.